Hello guys, at mag-update tayong muli at medyo na-late tayo ng update at meron tayong ginawa kanina. And of course, don't forget to subscribe guys and sa ating channel. So unahin natin first video, top trending stocks. Let's start with SPNEC. So yung list natin parang same lang din nung kahapon since trending. Okay, for this one SPNEC same pa din guys. So this time is medyo pumasok na dito sa may green box kasi resistance to at since nasa weekly chart tayo, of course wala pa tong close so much better kung mag-close sa may taas ng green box guys. Ayan. Pero overall looks goods naman Ayan. So yun nga lang kasi pagka hindi nag-close sa may taas ng green box, so pwede pa tayo magkaroon ng pullback dito So pwedeng ganito mangyari. Ganyan. Okay, tas bumalik dito guys. Ganyan. Okay. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari for SPNEC. Then, sa daily chart, since fresh breakout dun sa may 200. So, retest dito guys sa may support. Of course, green box. Flip to. So, pagka na-sustain, bullish yan. So, pagka hindi, so sa malamang na pwede tayong bumalik dito sa 1.06 or even dito sa 1. Ayan. So, for this one, 50-50 pa to kasi kailangan to mag-hold Dapat guys mag-hold sa may taas ng 200. Ayan, since fresh breakout. Next po natin, Converge. So, Converge medyo rejected na dito guys since resistance nga kasi to. Ayan, so tignan natin kung gaano kalalim to Okay, parehas overbought tuloy. Ayan, so overbought parehas. Since nasa weekly tayo, expect natin na medyo malalim to guys So in my opinion, pwede tayong bumalik dito sa may 13.6 na to dito guys. So, bakit dyan? Because merong mga retest dyan before. Ayan 1, 2, 3. Tas eto. Diretso. Ayan. Of course, yung mga pullbacks naman is normal din yan. Even na tayo, pa-uptrend tayo guys. Okay, price discovery na to, Converge. Same here. Overbought. So, it means may confluence dun sa may higher time frame, Ayan. So, let's see guys kung gaano kalalim to. So, maybe dito pwedeng mag-hold ng slight sa 14.47, 14.5. Okay, so let's see guys kung ano mangyayari for Converge. Ayan. Then, ano pa ba yun? RCI Rojas. Okay. For ROAS guys, medyo hindi maganda yung naging yung kanyang candlestick dito sa weekly, pero ano pa naman kasi to hindi pa siya actually closed for this one. So I think pwede pa tong bumalik dito sa 2.75 sa may support. If ever na natabubuhusan guys Okay, then sa daily chart, so ito na yung pinaka-itsura so halos sinakop. Bearish engulfing candlestick. From the word itself, bearish. So, na-anticipate natin
maghanap ng support guys. 2.75 yung pinakamalapit, ano. Ayan. Plus overbought na rin kasi dito, tapos may crossover, ano. Ayan, sa may stock nya. Ayan, then plus, let's see guys for plus. Okay, so meron ng wick sa may taas ng candlestick. So tignan natin kung sign na ba ng weakness yan, since overbought na nga tayo dito. So anytime soon pwede na tayong bumagsak. Okay, for this one, ano, for plus. Ay, masyado ng ano to eh, overbought, ano. Over bonus na to guys. From here sa 14.7 nag-spike almost 68%. Okay, so grabe yan. And right now, since meron tayong mga gaps dito, yung first gap ito eh, sa May 21, no. Ayan, and at the same time overbought na rin, kaya possible ito maghahanap ng support. 20.5 or dito guys sa ano, ayan sa may gap. Ayan, so next ASIN. So sa daily chart, so halos sa ditas lang to eh. Okay, so pumitik sa taas nung green box pero bumalik dito, no, sa gawing baba. Ayan, so di pa naman nag-close, pero if ever man na ano dito mag-close sa may baba, so maybe may chance na bumagsak dito yan sa may support sa may 5, no. Ayan, so tingnan natin dito. Ayan, no. Okay, so dito guys, ang sinasabi ng chart eh support siya. Okay, kasi nag-break eh, di ba? So breakout, then medyo nag-hold dito, and tignan natin kung mag-hold nga dyan, ano. Pero kung hindi, so sa malamang okay, bagsak tapos retest, then ganyan. So ganyan yung mangyayari, no. So sa 5 ang bagsak pag hindi po nag-hold. Ayan. Next, so last na to guys, plus. Ay, parang naulit. APL pala. Ayan, so APL tayo guys, APL. So for this one, for me bearish pa rin ako dito in my opinion, bearish, even though na oversold na tayo dito. Pwede pa mag-dip to actually, overbought. Ayan, tapos kung meron tayong ano, makikita ng confluence sa lower time frame, edi of course much better. So for this one, so I think pwedeng ano dito mag-touch, okay, sa may trend line na to. So it means pwedeng mag-dip as low as 0.0054. Ayan, so halos ano din yung 50%, no. And kasi ngayon 0.0075 siya eh. So kung 0.005, yun na, no. So halos 50%. So tignan natin. Okay, and still bearish. Why? So kita na guys, okay, walang relief to eh. Okay, tas yung price nasa baba ng 200. Bearish, no. Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.